Para naman may mangoyang malutong-lutong dito sa sisig, pinaghalong inihaw at pinirito ang gagawin ko dito. At kapag tinawag na sisig Kapampangan, wala talaga itong itlog at mayonnaise. Buti na lang kamo may naabutan pa ako maskara ng baboy dito sa palengke namin sa Tungchong. Sinilaban na nga ito ni Pangyaw kaya malinis na at wala nang natirang balahibo. Pati nga yung sa bandang tenga, tinanggalan ni Pangyaw. Nilinisan yan talaga. Pangyaw nga pala ang tawag namin sa mga nagtitinda sa amin dito sa palengke. Ang ibig sabihin nito sa atin, kaibigan. Pinahati ko nga pala itong buong maskara sa 4 na piraso para naman mas madali ko itong malinisan at mapagkasya ko dun sa aking lutuan. At pagka-uwi nga sa bahay, yan na hinugasan ko lang ito mabuti sa tubig. Hinugasan ko lang to ng hinugasan hanggang sa malinaw na yung tubig na pinaghugasan nito. Yung parang ganyan na yung itsura ng tubig na pinaghugasan. Ngayon, pwede na itong pakuluan saglit. Nagpakulo lang ako dito ng tubig. Gamit pala dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Timplahan na nga sinat dahon ng laurel. Agad nang isunod na ilagay itong nahugasang maskara ng baboy. Tumitimbang nga pala itong maskara ng 1.2 kilos. Sinilaban nga rin pala ito ni Pangyaw, kaya medyo may amoy sunog din ito. At para nga matanggal lahat ng hindi kaaya-ayang amoy nito, kaya pakukuluan natin ito saglit. Pagka ganyang kulong-kulo na yung tubig, hayaan lang itong kumulo ng mga 5 minuto pa. Huwag na rin itong takpan. Mahalaga nga pala na sa ganitong pagpapakulo, lubog lahat ng rekado sa tubig. Ganon din na tanggalin lahat itong mga nakaibabaw na bula dito. Dumi kasi yan galing sa karne. Para naman pagkahango, hindi na ito kumapit sa karne. At hindi na kailangang hugasan pa uli ito ng tubig. Yan, matapos ang 5 minuto ng pagpapakulo, hanguin na, saka na itabi. Ito namang tubig na pinagpakuluan, itapon na to. Sunod ng gawin dito, palalambutin ng maskara. Timplahan ito ng dahon ng laurel. Lagyan din ng mga buong paminta. 1 buong ulo ng bawang, pati na rin yung balat. 2 kutsara ng asin. 1 kutsarita ng chicken powder. 20 cups nga pala ang nagamit kong tubig dito. Kailangan na lubog lahat ng rekado sa tubig. Haluin lang saglit, takpan, saka na ito hayaang kumulo. Pagka ganyan na kulong-kulo na nga ito, hinaan na yung apoy. I-adjust na ito sa pinakamahinang setting nito. Saka pa ito patuloy na lutuin ng 45 minutos. Pagkatapos nga ng 45 minutos, i-check na yung karne kung malambot na. Ganito lang yung gusto kong pagkakapalambot nito. Yung madaling tusukin ng tinidor pero hindi sobrang lambot. Paalala lang na kung ganitong pansisig ang luto ng karne, wag na wag itong i-overcook. Hindi na kasi masarap ang lasa ng sisig pag sobrang lambot ng karne. Pag malambot ng karne, pwede na itong hanguin, ilagay sa strainer, saka na itabi. Ngayon, pakuloyin mabuti ang tubig. Pag ganyang kulong-kulo na, ilagay na yung atay ng manok. Lutuin ito ng mga nasa 5 minuto lang. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Huwag na rin itong takpan. Matapos nga ang 5 minuto, luto na itong mga atay ng manok. Kaya pwede na itong salukin at patiktikan sa strainer. Saka na itabi. Paano nga ba malalaman kung luto na yung atay ng manok? Hiwain lang ito ng ganyan, At pagka makitang wala na itong dugo sa gitna, ibig sabihin, luto na talaga to. Ito namang pinaglagaan ng sabaw, pwede pa itong gamitin sa ibang recipe naman. Ang sunod ng gawin dito, ngayong medyo napalamig na ang maskara, hiwa-hiwain lang ito sa sukat na pang-ihaw. Para naman, mas magandang lapat nito sa ihawan, at mas maganda din ang resulta ng pagkakaihaw nito. Paalala din pala, na para hindi mahirapan sa paghihiwa, gumamit dito ng talaga matalas na kutsilyo. Ngayon, pwede na mag-ihaw. Grilling pan lang talaga yung gamit kong ihawan dito sa bahay. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Lagyan nito ng 1 kutsarita ng mantika. Gamitan ito ng brush. At pagka napainit na nga ang grilling pan, isa-isahin nang ilagay ang karne. Saka pa ito lutuin ng mga nasa 7 minuto bawat panig nito. Balibalik ta rin lang kung saan yung mga parting dapat ihawin. Yan. Matapos ang 14 minutes, kakabaliktad, ganyan na nga yung itsura ng pagkakaihaw nito. Pwede na itong ahunin, saka na itabi. Kalahati nga lang pala ng maskara, itong inihaw ko dito. Dahil yung kalahati nito, ipipirito naman para malutong. Matapos nga ang pag-ihaw, magpirito na tayo. At dahil nga sa deep frying ang gagawin dito, 3 tasa ng mantika yung nilagay ko dito. Luto na ang karne at palulutungin na lang. Kaya ang dapat na gamit dito pag pipirito, yung malakas na setting ng apoy. Prituhin ng mga nasa 6 na minuto bawat panig nito. Balibalik ta rin para naman maluto lahat ng panig nito. Magtatalsikan talaga ang mantika, kaya napakahalaga na takpan ng lutuan sa panahon ng pagpipirito. Ganon din na gumamit ng guwantes para naman ligtas tayo sa talsik.
Tanggalin lang yung takip pag nakitang hindi na ito masyadong nagtatalsikan at hindi na masyadong maingay ang mantika. Yung parang ganyan lang kalmado na yung mantika. Yan, tuktukin lang ng ganyan yung karne. At pagka ganyan na yung tunog nito, ibig sabihin malutong na yung pagkakaluto nito. Ngayon, pwede na itong hanguin, patiktikan sa strainer, saka na ito itabi. Sunod ng ipirito dito, yung nilagang atay ng manok kanina. Yung kalahati lang ito dahil yung kalahati gagamitin naman natin sa sauce. Dahil nga sa luto na rin itong atay ng manok at para hindi ma-overcook, iprito na lang ito ng kalahating minuto. Sa pagpipirito nga pala, dapat bahagyang nakabukas yung takip. Yan ganyan lang kabilis, luto na to. Hanguin na, saka na ilagay sa strainer para mapatiktikan. Habang pinapalamig ang karne, gawin na ang sisig sauce. Ilagay na yung mga napakulo ang atay kanina. Mga nasa 5 piraso lahat to. Maglagay din ng mga 5 piraso nung pinakulo ang bawang. Kalahating tasa ng calamansi juice. Nagdagdag nga pala ako dito ng mga timpla para sumakto ang lasa. Timplahan din ng paminta at asukal. 3 kutsara ng liquid seasoning. Kalahating tasa ng suka. Ligis-ligisin lang ang atay hanggang sa mapaghalo ng mabuti ang lahat ng rekado. O kaya naman ay hanggang sa ganito na yung itsura nito. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Medyo napalamig na itong mga inihaw, kaya pwede nang hawakan at hiwain. Ganyan lang yung kalalaki ng slices na gusto namin dito sa bahay. Para sa amin kasi, ito yung sizes na mas masarap nguyain. Pero sa authentic na sisig Kapampangan, mas pino ang pagkakahiwa kaysa dito. Ang pinakamahalaga talaga dito, yung nasusunod yung gusto ng mga kakain. Sunod ng hiwain, itong mga napiritong atay. Kung ano ang sukat ng pagkakahiwa ng maskara, ganun din yung sukat ng pagkakahiwa ng atay. Ang sarap ng pagkakaluto ng atay. Creamy pa talaga. Ang sarap. Para malasap yung ganitong lasa ng atay, siguraduhin lang na huwag itong i-overcook. Ito namang mga napiritong maskara, talagang napalutong ito. Lalo na itong parteng tenga. Kaya naman, ginamitan ko na ng gunting panghiwa dito. Mas madali talaga para sa akin. Gustong-gusto talaga namin sa sisig yung ganito, yung may nangunguyang malutong. Para nga pala mapalutong ang karne, kung ayaw sa deep frying, pwede rin itong lutuin sa air fryer. O kaya, lutuin sa oven. Yan, nahiwa na lahat. Gagamitin ko nga pala itong crispy part na to, pantapping mamaya sa sisig. Sunod nang gawin dito, paghalu-haluin na lahat ng rekado. Nakalagay na dito yung inihaw na maskara, at saka yung piniritong atay ng manok. Sangkapan na ng maliliit na sibuyas. 1 tasa lahat to. Lagyan din ng berde at pulang sili. Manghang talaga to. Pwedeng bawasan, depende sa gusto ng kakain. Ilagay ng sisig sauce, saka nahaluing mabuti. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa kung ano pa ang kulang. Ang sarap. Naku, try nyo to. Hindi kami mapapahiya sa inyo. Ngayong templado na ang lasa nito, ilagay na yung napiritong maskara. Kalahati lang yung ilalagay dito dahil yung kalahati pantataping natin mamaya. Pagkahalo nitong mabuti, pwede na nga itong iserve. O kaya naman, i-serve ito sa sizzling plate. Pero kung talagang walang sizzling plate, pwede rin ito sa mga ganitong klase ng lutuan. Gumamit lang dito ng malakas na apoy. Wala nga pala akong margarine dito sa bahay, kaya butter na lang yung gagamitin ko dito. Ikalat lang yung butter sa lutuan hanggang sa matunaw. Saka na ibuhos dito yung natimplahang sisig kanina. Naku, amoy pala nga ang sarap. At bago ito i-serve, budburan na nung napiritong maskara, mga siling labuyo at kalamansi. O, ready to serve na to.